Wait lang 'to, at ang title nito, The Enlightenment. If mare-realize mo na lahat ng resources natin sa mundo ay libre naman kung kukuhanin mo sa wild, walang bayad. Bakit tayo nai-stress pag magastos tayo sa tubig? Kasi marami tayong binabayaran. Samantalang kung lalabas tayo sa society, unlimited naman yung tubig. Hindi naman natin kailangan magbayad para sa mga bagay-bagay. The society is a box kung saan lahat ng bagay ay limited lang. Papahirapan ka ng society na i-access yung mga bagay. Samantalang sa wild, kung lalabas tayo, nasa earth tayo, labas tayo sa wild, pwede tayo mangahoy, kumuha ng mga gamit, kumuha ng unlimited na tubig. Maraming resources sa labas ng earth natin. That's why I'm saying na ang totoong God ay yung pag-rebel sa society. Ang hindi paniniwala sa society, yun yung God. God ka kasi you own your freedom, your independence on this nature and this reality, in this earth. God ka dahil na-realize mo na ang totoong God ay ikaw bilang earth. Ikaw ay earth. Ikaw ay parte ng earth. At ang earth, napakalaki, unlimited. It's the freedom you have in your life. The earth won't limit you on everything. The only thing you need to learn is your safety. But the real God is the nature. The real God in this world is the nature, not the wild animals, but the nature, how the nature works. As you see, the society provide a safety for all humans. Provide na hindi tayo maslaughter sa wild. Pero sa tingin nyo ba, worth it na manatili sa society na maraming productive businesses compare na lumabas tayo sa society na magsapalaran sa wild, na yung wild is unlimited at limitless, at pag lumabas ka pa sa wild, dun mo pa malalasap ang tunay na meaning ng mundo, tunay na meaning ng God. Ang tunay na God kasi ay yung kalayaan, yung tubig, yung bundok, yung ulap, yung weather cycle, yung earth ang God sa totoo lang. Ang tunay na God ay ikaw, dahil ikaw ang earth. Lahat ng carbons, atoms natin sa katawan, gawa to sa earth. Tayo ay product ng earth. We're just, living thing na naglalakad sa earth din. So, yun. Just to clarify na when you realize na ang God ay ang nature, na ang God ay ang wild, ang labas ng earth, ang gubat, ang bundok, ang kalayaan sa labas ng earth ay hindi sa kalawakan. Ang kalayaan sa labas ng society, yun ang wild. At doon mo rin mamimit ang God. Ang God ay ang nature. The true God is a nature. It's not a stories about gods, but the gods is the wind, the air, the sun. The God is everything. The God is infinite of things. The God is simply alive, and you live on freedom. Yan lang, it's a good speech, right? But it's just an idea when you being limited by society, that you become a bird, a free bird. You can fly everything on this earth. May danger, pero nakikita mo naman yung mga ibon nakaka-survive sa danger. Pero wala tayong magawa. That's a wild. It's a life on earth. You just really need to explore the earth and enjoy living. Hindi mo ma-enjoy lahat ng yan kasi sobrang laki ng earth. Pero just slow down at
i-appreciate mo lang yung moments na nabubuhay ka dito sa mundong to. At lagi mo to may experience, lagi kang parte ng earth. At kung mawala ka, magiging parte ka pa rin ng earth. So yun lang, the God is earth, the God is nature. So just to clear na kung may dapat kang paniwalaan, ay wala ka dapat paniwalaan, kundi yung pagiging malaya sa paligid mo. Yun lang, dapat maging malaya ka lang sa ginagawa mo, paligid mo, paniniwala mo. Maging malaya ka, yun ang tunay na godly mind. Yun ang God mind, pagiging malaya.